Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Pilipinas, ito ang programang Balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, February 19, 2026. Sa ating headlines,
VP Sara Duterte tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ika-4 na impeachment laban sa kanya inihain sa Kamara. Balitang Promdi. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nanindigang hindi dadalo sa confirmation of charges sa ICC. Balitang Promdi. Senator Padilla nahalal bilang kapalit ni Senator Bato sa Senate Blue Ribbon Committee. Balitang Promdi. At Department of Justice itinangging inaprubahan ang planong pagbalik sa Amerika ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Balitang Promdi. Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa balik trabaho na matapos makalaya. Balitang Promdi. At death toll sa lumubog na barko sa Basilan pumalo na sa 64. 15 iba pa patuloy na hinahanap. Balitang Promdi. At 3 tauhan ng LTO Mimaropa sibak sa pwesto dahil sa pangungutong. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Sa ngalan po ni Kisa Sabson, ako ang inyong makakasama, Ara Espiritu. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa detalye ng ating mga balita, tatakbo bilang Pangulo sa 2028 election si Vice President Sara Duterte. Sa isang press briefing, inanunsyo mismo ni VP Inday ang kanyang pagtakbo at iginiit na handa siyang ialay ang kanyang buhay, lakas at kinabukasan sa paglilingkod sa bansa. Humingi rin ito ng paumanhin sa publiko sa kanyang pakikipagtambalan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong 2022 national elections. Giit ni VP Sara, nakadidismaya ang kasalukuyang administrasyon dahil sa dami ng mga isyu gaya ng healthcare, infrastruktura, ugnayang panlabas, kampanya laban sa krimen, gayon din ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kakulangan sa seguridad sa pagkain. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, humingi ng tawad sa taong bayan si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtulong umano noon na mahalal sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isa-isa ring inihingi ng tawad ng pangalawang Pangulo ang malawakang korupsyon sa bansa, pang-aabuso sa mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Nagsorry din si VP Sara sa kawalan ng tunay na seguridad sa pagkain, kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system, epektibong mga proyekto gaya ng mga tulay at kalsada. Bukod pa rito, humingi rin ng tawad ang Vice Presidente sa patuloy na paglaganap ng krimen, iligal na droga at terorismo sa bansa, kawalan ng malinaw at tunay na independent foreign policy, kaya't naiipit umano ang Pilipinas sa pagitan ng China at Estados Unidos. Balitang Promdi. At bilang reaksyon ng Malacanang, binanatan ng palasyo si Vice President Sara Duterte matapos nitong ihingi ng paumanhin sa publiko ang pagkakahalal sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, mas marami pang dapat ihingi ng tawad ang pangalawang Pangulo sa taong bayan. Kabilang aniya rito ang nabiktima o mga nabiktima ng extrajudicial killings ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagbabanta niya kay PBBM at sa First Lady at ang paggastos sa pondo ng bayan para sa kanyang mga biyahe abroad. Giit ni Castro, dapat ihingi rin ng tawad ni VP Sara ang hindi nito pagtulong sa administrasyon at ang pagtanggap bilang kalihim noon ng Department of Education kahit wala naman siyang sapat na kaalaman. Balitang Promdi. Sa nagpapatuloy nating balita, labas muna tayo ng himpilan, punta tayo sa Eastern Visayas. 31 mga dating rebelde at mass supporters sa Baybay City nagpahayag raw po ng interes sa amnesty program ng pamahalaan. Pakinggan natin ang report ni RH32 Jimmy Angay-Angay.
Umalo sa 31 mga dating rebelde at mga mass supporters ang nag-interest na mag-hire ng application ng amnesty program ng pamalaan sa Bible City, Leyte. Ito ang sinabi ni Army Captain Adrian Rolando Catil, Civil Military Officer ng 802nd Brigade ng Philippine Army. Binigyan ng importansya ng amnesty application ang pagtulong sa mga dating rebelde at mass supporters para sa pagbabago na makamit ang kapayapaan na produktibo na hanap buhay. Si Peace Program Officer 3 Bia Junen Guso at Peace Program Officer 2 Isabel Agnila ng Lab Tacloban ay nanguna para sa isailalim ng orientation ang mga dumalo sa amnesty program at mga benepisyo nito na maging available sa mga kwalipikadong mga aplikante. Samantala ayon naman kay Attorney Myra Bill Auri ng Public Attorney's Office, ang mga krimen na nasakop at hindi sakop sa programa ay kanyang ipinaliwanag sa mga dumalo. Sa tala ng Lab Tacloban sa Leyte, pumalo na sa 507 na amnesty program applicants. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Salamat, Jimmy Angay-Angay. Sinupalpal naman ng Malacanang si Vice President Sara Duterte matapos ihayag na lubog pa rin ang bansa sa baha dahil sa malawakang korupsyon. Sa isang press briefing, inungkat ni Palace Press Officer Claire Castro ang 14,000 proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay Castro, dapat naramdaman ng publiko ang ginhawa at natigil ang pagbaha kung naipatupad ang mga ito. Ipinakita rin ni Castro ang ilang mga ulat ng matinding pagbaha na nangyari noon sa Duterte admin. Iginiit ng palasyo na hindi dapat isisi ni VP Sara sa Marcos admin ang pagbaha dahil mayroon din namang build project ang kanyang ama. Balitang Prompty! Tanging good luck ang naging tugon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa halalan 2028. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi niya masabi kung sarkastiko ang Pangulo sa kanyang payag, ngunit nakangiti umano ito ng sabihin ng good luck para kay VP Sara. Samantala, binanata naman ng palasyo ang paghingi ng tawad ni VP Inday dahil sa umano'y pagtulong niya para mahalala sa pwesto si PBBM. Welta ni Castro, ang taong bayan ang bumoto kaya hindi dapat inaangkin ni VP Sara na siya lamang ang dahilan ng pagkapanalo ng presidente. Balitang Prompty! Desperado at premature ang naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Co, hindi ang balak ni VP Sara na pagkandidato ang gustong marinig ng taong bayan. Bago niya magplano para sa 2028, dapat munang tugunan ng pangalawang Pangulo ang mga alegasyon laban sa kanya gaya ng hindi pa rin naipapaliwanag na issue ng confidential funds. Samantala, tinawag naman ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago na desperate attempt ang anunsyo ni VP Inday at iginiit na nais lamang nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa kinasasangkutan niyang issue. Balitang Prompty! Dapat ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang questionabling confidential funds ng kanyang opisina bago pa mangarap na maging Pangulo ng bansa. Ito naman po ang iginiit ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa maagang anunsyo ni VP Sara sa 2028 presidential race. Ayon kay De Lima, hindi niya na ito ikinagulat dahil karapatan naman niya ang magdeklara, pero karapatan din ng taong bayan na marinig ang kanyang paliwanag sa umanong winaldas na pondo. Giit ni De Lima, ilang taon nang naghihintay ang lahat kung paano ginastos ang pondo at kung sino ang nasa likod ng Mary Grace Piatos at iba pang bogus recipient. Balitang Prompty! Labas naman tayo muli ng himpilan.
17 minuto na po makalipas ang alas 3 ng umaga, punta tayo dyan sa Bataan. 18 kabahayan po sa Orani ang tinupok ng apoy. 30 pamilyang nasugat o nasunugan agad nakatanggap ng tulong mula sa LGU. Pakinggan natin ang report ni RH37, Danny Kumilang. Lubos-lubos ang pasasalamat ng mga residenteng nasunugan kahapon ng umaga sa Barangay Calero, Orani, Bataan matapos silang agad na makatanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Orani bago pa man magabi. Ayon sa ulat, 18 kabahayan na binubuo ito ng 30 pamilya ang tinupok ng apoy bandang 8:40 ng umaga at tuloy ang naapula bandang 9:52 ng umaga. Bago pa man magabi, bawat pamilyang apektado ay nakatanggap ng 1 kabang bigas at 10,000 na cash assistant mula sa LGU Orani. Ayon sa mga biktima, mabilis at walang aberyan dumating ang tulong na ipinagkaloob ng pamahalaan lokal sa pangunguna ng buting punong bayan ng Orani na si Mayor June Arizapa. Dagdag pa nila, hindi na nila kinakailangan lumapit o makiusap sa LGU dahil kusa at agarang ipinagkaloob ang ayuda sa mga naapektuhan ng trahedya. Ibinahagi rin ng ilang residente na kahit bago pa man mahalal bilang alkalde, kilala na si Mayor Arizapa sa pagtulong sa mga nangangailangan niyang kababayan. Samantala, 2 katao ang nasugatan sa insidente. Ang isa ay tumalon umano upang makaligtas, habang ang isa naman ay nasa malubhang kalagayan. Agad silang isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang LGU Orani sa mga apektadong pamilya para sa karagdagang tulong at rehabilitasyon. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Salamat, Danny Kumilang. Samantala, todo paghahanda na rin ang hanay ng oposisyon para sa 2028 presidential elections. Ito naman po ang inihayag ni Senator Risa Hontiveros kasunod ng pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa susunod na halalan. Ayon kay Senator Risa, may karapatan at free will naman ang sinuman na magdesisyon para sa sarili sa larangan ng politika. Gate ng Senadora, nag-uusap na ang iba't ibang grupong kabilang sa United Opposition gaya ng Partido Magdalo na pinangungunahan ni dating Senator Antonio Trillanes IV para sa kanilang paghahanda sa 2028. Balitang Prompty! At kasabay naman nga po ng pag-anunsyo ni VP Sara ng planong pagtakbo sa 2028 elections, naharap naman si VP Sara sa ika-4 na impeachment complaint matapos magsampa ng reklamo ang abogadong si Attorney Nathaniel Cabrera sa Office of the House Secretary General. Sa reklamo na inihain ni Attorney Cabrera, tinukoy nito ang umano'y assassination plot laban sa Pangulo, maling paggamit ng confidential funds at betrayal of public trust ni VP Sara. Binanggit din sa reklamo ang kabiguang magdeklara ng tapat at buong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente, pati na rin ang umano'y bribery at mga gawaing hindi umano naaayon sa dignidad at tungkulin ng isang Vice Presidente. Kalakip ng reklamo ang mga ebidensya gaya po ng sinumpang salaysay ni Ramil Madriaga na nagpakilalang bagman umano ni VP Sara, mga liquidation at accomplishment report ng Office of the Vice President at Department of Education. Bukod pa rito ang Notice of Disallowance at Audit Observations ng Commission on Audit, mga sertipikasyon mula sa Philippine Statistics Authority hinggil sa umano'y mga tumanggap ng confidential funds at mga transcript ng pagdinig sa Kongreso. Inendorso ni House Deputy Speaker Paulo Ortega at 6th District Manila Representative Benny Abante ang nasabing impeachment complaint. Balitang Prompty! At sa kaugnay na balita, Wa-epek po sa proseso ng impeachment complaint ang naging anunsyo ni VP Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Ayon kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, maaaring makaapekto sa mundo ng politika ang deklarasyon ni VP Sara, ngunit hindi nito kayang madiskaril ang impeachment process dahil nakapaloob ito sa itinakda ng saligang batas.
Malinaw aniyang strategic decision ang pahayag ni Duterte para mapalakas ang kanyang suporta, ngunit dito rin niya malalaman kung sino talaga ang kanyang mga kakampi at kung sino ang kanyang hindi kakampi. Idiniin po ni Defensor na sa kanilang panig sa Kamara ay tuloy ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara dahil sa mga nakabinbin na impeachment complaint ay dadaanan niya ito sa normal na proseso. Nakatakda na aniyang i-refer sa House Committee on Justice ang mga impeachment complaint laban kay VP Inday para matukoy kung sufficient inform at substance ang mga ito. Balitang Promdi! 3:22 na po ng umaga. Dako naman tayo sa Samar. Ito po, kauna-unahang congressman ng distrito ng Samar, binigyan daw po ng gawad paggalang kasabay ng kanyang 113th na kaarawan kahapon. Pakinggan natin ang report ni RH34, Jean Galit Bantayan. Binigyan ng gawad paggalang ang kauna-unahang congressman ng Samar sa pagdiriwang ng kanyang 113 years na kaarawan kahapon. Ito ay si dating Congressman Eladio Tagros Balite. Isang aktibidad ang ginawa kahapon sa bayan ng Bubon, Northern Samar, ang lugar ng kanyang kapanganakan. Tinuturing itong ama ng probinsya. Dumalo mismo ang mga kaanak ng congressman kung saan isa-isa itong ipinakilala ni Bubon Vice Mayor Ligaya Tagros Oy. Kinilala ang naging malaking ambag o kontribusyon nito ng mga matataas na leader ng lalawigan na dumalo kahapon. Kabilang dito si Northern Samar Governor Harrison Chuan at Bubon Mayor Rene Celespara. Si dati Congressman Balite ang gumawa ng batas na naging instrumento ng pagkakalikha ng lalawigan ng Northern Samar. Sinulong din ito ang edukasyon sa probinsya sa pamamagitan ng pagtatag ng University of Eastern Philippines, ang pinakaunang state university sa Visayas. Gawad paggalang sa buhay ni Congressman Eladio T. Balite ang sentro sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Namatay si Eladio Balite noong August 24, 1967 sa Quezon City, Metro Manila sa edad na 54. Napangasawa nito si Irene Gonzales Arcinas ng San Ildefonso, Bulacan, na siya naman naging first governor ng Northern Samar mula December 30, 1967 hanggang December 30, 1971. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Salamat, Jane Galit Bantayan. Sa iba pa nating mga balita, muling nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya sisipot sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court o ICC na nakatakda sa Lunes. Sa inihaing waiver ni Duterte, binigyang diin nito na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Inakusahan din ng dating Pangulo ang kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas na nasa likod umano ng kanyang rendition o sa pilitang pagdala sa Netherlands na tinawag niyang kidnapping. Nauunawaan din umano ni Duterte ang magiging epekto ng hindi niya pagdalo at ipinauubayan niya na sa kanyang mga abogado ang pagharap sa mga ebidensya ng prosekusyon. Mariing itinanggi rin ng dating Pangulo ang mga alegasyon na may kinalaman siya sa extrajudicial killings noon ng war on drugs. Balitang Promdi! Naniniwala naman po si human rights lawyer attorney Nery Colmenares na uusad na sa trial chamber ang kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay Colmenares, kumpiyansa siyang malakas ang kanilang kaso batay sa hawak nilang mga ebidensya. Ito aniya ang posibleng dahilan kung bakit tila dine-delay ng kampo ni Duterte ang mga pagdinig. Giit ni Colmenares, marami ng inihaing mosyon ng defense team para hindi naharapin ng dating Pangulo ang mga ebidensyang ibinabato laban sa kanya. Balitang Promdi! Punta naman po tayo sa Eastern Visayas. Isang motorcycle rider po ang nasawi matapos sumalpok sa truck sa Oton sa Iloilo. Pakinggan natin ang report ni Jocelyn Maque. Dead on arrival sa ospital ang driver ng motorsiklo matapos sumalpok sa nakasalubong na truck sa Circumferential Road sa Barangay Pakyad, Oton. Sa impormasyon ng Oton Police, nagtamo ng head injury ang biktima habang sugatan naman ang kanyang angkas. Ayon sa driver ng truck na si alias Buddy, nakita niya na mabilis ang pagpapatakbo ng driver ng motorsiklo hanggang sa nadulas ito at sumalpok sa truck. Tumila po ng angkas ng motorsiklo dahil sa impact. Pareho naman na nakahelmet ang mga biktima nang mangyari ang aksidente ayon sa pulis. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balitang Promvi. Salamat, Jocelyn Make. Ang ating pong oras, 27 minuto na makalipas ang alas 3 ng umaga. Patuloy po tayo sa ating balitaan. Hawak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pasya kung iso-surrender sa International Criminal Court ang mga umano'y co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Ayon po kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, ang pagdedesisyon hinggil sa naturang usapin ay prerogative ng punong ehekutibo. Ngunit paliwanag po ni Martinez, oras na maglabas na aniya ng direktiba ang Korte Suprema hinggil sa dapat ikilos ng DOJ ay maoobliga silang sundin ito. Samantala, nilinaw naman ng tagapagsalita na sa ngayon ay wala pang ini-issuing arrest warrant ang ICC laban sa mga pinangalanang kasabwat ni Duterte. Balitang Promvi. At sa kaugnay pong balita, iginiit ni Senate President Tito Soto III na hindi naman urgent kaya hindi pa napag-uusapan ang balitang i-issuean na ng warrant of arrest ng International Criminal Court to ICC sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Ayon kay Soto, wala rin po silang napag-uusapan pang caucus sa Senado hinggil dito. Git ng senador, titingnan pa nila kung totoong may arrest warrant na ang dalawa dahil sa ngayon ay pawang espekulasyon pa lamang ito. Matatanda ang pinangalanan kamakailan ng Office of the Special Prosecutor sa ICC sina De La Rosa at Go bilang co-perpetrators nga po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Balitang Promvi. Samantala, nahalal naman bilang bagong minority member ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Robin Padilla. Pinalatan po ni Padilla si Senator Bato de la Rosa na hindi na pumapasok sa Senado mula noong Nobyembre. Ito ay mula nang sabihin ni Ombudsman Boying Rimulya na may arrest warrant ang International Criminal Court laban kay de la Rosa. Matatanda ang kabilang si Senator Bato sa mga pinangalanan ng ICC o International Criminal Court na kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity. Balitang Promvi. Labas naman po tayo muli ng himpilan. Punta po tayo dyan sa Davao. Isang 11 years old na bata po ang patay matapos malunod sa sapa dyan sa Carmen sa Davao del Norte. Pakinggan natin ang report ni Jun Soter ng Action Radio Davao. Natagpo ang patay ang isang 11 anyos na batang lalaki na iniulat na nalunod sa kabangkalan na Barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte, Pebrero 17, 2026. Ayon sa mga otoridad, isinagawa kahapon ang retrieval operation sa panguna ng Carmen MDRRMO, katuwang ang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Philippine Coast Guard, kung saan matagumpay na narecover ang katawan ng biktima mula sa sapa. Dinala pa ang bata sa Carmen Provincial Hospital, subalit idiniklara rang dead on arrival ng atinding pisisyan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang kabuuang detalye ng insidente. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi. Salamat, Jun Soter. Nilinaw naman po ng Department of Foreign Affairs o DFA na ang pagpapauwi sa puganteng si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay hindi lamang responsibilidad ng ahensya. Kasunod dito ng sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na hindi nasaklaw ng trabaho ng DILG ang pagpapauwi kay Ko sa Pilipinas dahil DFA ang dapat na manguna rito. Giit po ng DFA, ang pag-aresto at repatriation ng dating mambabatas ay nangangailangan ng koordinasyon ng mga law enforcement agency kabilang na ang DILG at Interpol. Matatanda ang huling napaulat na nagtatago umano sa Sweden si Ko na ipinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa manumalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. Balitang Promvi.
At sa kaugnay pong balita, binigyang diin ng Malacanang na ang pagtunton at pag-aresto sa puganteng si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay trabaho ng lahat ng law enforcement agencies at ng Department of Foreign Affairs. Ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro ang paglilinaw kasunod nga ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang pagpapauwi kay Ko sa Pilipinas ay labas na sa kanyang jurisdiksyon at responsibilidad dapat ng DFA. Ayon kay Castro, nakausap na niya ang DILG at nilinaw nitong ang ibig sabihin lang ni Rimulya ay DFA ang maaaring makipag-usap state to state patungkol sa maaaring maitulong ng bansang posibleng kinaroroonan ni Ko. Una na nga pong sinabi ng DFA na kailangan ng whole of government approach para maaresto at mapabalik ng bansa ang dating mambabatas na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Balitang Prompty! 3:33 na ho ng umaga. Labas po tayo muli ng himpilan, punta ho tayo sa Pangasinan. Isang 77 years old na lola natagpo ang patay sa isang fish pond sa bayan ng Bautista. Pakinggan natin ang report ni RH38, Freddy Fardo. Wala ng buhay ng matagpo na nakalutang na katawan ng isang 77 anyos na lola na residente ng barangay Primicias Bautista sa isang fish pond sa kanilang barangay. Batay sa ulat ni Bautista Acting Chief of Police Captain Ryan Parica, huling nakita ng kanyang pamilyang buhay si lola 1:10 ng madaling araw kahapon sa kanilang bahay at lingid sa kaalaman ng mga kasama nito sa bahay ay posibleng nakalabas ito dahil sa ugali na umano nitong naglalakad kahit gabi o madaling araw. Dumaranas umano ng Alzheimer's disease ang biktima kaya't hindi nila pinapayagang lumabas ng bahay ng mag-isa. Ngunit kahapon ay ikinagulat ng anak ni Lola na paggising bandang 5:00 ng umaga wala na ito sa kanyang higaan kaya't agad nila itong hinanap. Humingi na rin ng tulong sa mga barangay official at sa kanilang mga kamag-anak hanggang sa makita ito na nakalutang na sa fish pond sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. Sa postmortem examination isinagawa ng Municipal Health Officer, hindi ito kinakita ng anumang sugat sa katawan at ang nakikitang sanhi ng pagkamatay ng biktima ay pagkalunod. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Maraming salamat, Freddy Fajardo. May namumuo na namang tensyon sa Senado dahil sa akusasyon na may nag-splice ng video hinggil sa issue sa Kalayaan Island Group o KIG. Ito ay kasunod ng social media post ni Senator Ping Lacson na nalaman niyang may kapwa siya senador na maghain ng reklamo sa Senate Committee on Ethics dahil sa pag-splice ng video ng hearing ng Commission on Appointment nang humarap ang mga bagong promote na mga opisyal ng AFP. Itinanggi naman ni Lacson na may kinalaman o alam siya tungkol sa akusasyon dahil sa katunayan ay hindi umano siya marunong mag-splice ng video. Hindi man ito pinangalanan, ngunit si Senator Rodante Marcoleta ang nagbanggit sa kanilang sariling radio at TV program na may nag-splice ng video. Ang naturang video nga po ay nag-viral nang sabihin ni Marcoleta si Captain Jess Pilar ng Philippine Navy na hearing ng CA na mas mabuting i-give up na lamang ang KIG na sinabi ng senador ay taken out of context. Balitang Prompty! At kaugnay nga po ng usapin dyan sa Kalayaan Island Group, pinatututukan po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga hakbang para makapagpatayo ng mga bagong infrastruktura para sa mga residente ng Kalayaan Island Group. Sinabi po ni Palace Press Officer Claire Castro na inatasan ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Dizon na bumisita sa isla upang makita at malaman ang iba pang pangangailangan ng mga residente roon. Kabilang aniya sa mga mungkahi sa DPWH ay ang pagtatayo ng pantalan at airway. Nangako naman aniya si Dizon na titingnan ang available na pondo ng kagawaran upang maipatupad ang mga plano ng administrasyon sa isla. Balitang Prompty! Labas po tayo muli ng himpilan. Punta ho tayo dyan sa Cordillera.
Isang miyembro po ng CAFGU na nakapatay ng 3 kasamahan sa Pinukpok, Kalinga, nahaharap sa kasong multiple murder at frustrated murder. Pakinggan natin ang report ni RH41, Romy Gonzalez. Romy! Sasampahan ang kasong multiple murder at multiple frustrated murder ang suspect na bumaril at nakapatay sa 3 miyembro ng CAFGU at pagkakasugat ng 2 pang iba pa sa Pinukpok, Kalinga noong Martes ng gabi. Ang akusado na miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit Active Auxiliary ng Alangigan Patrol Base sa Apatan, Pinukpok ay nasa custody ng pulisya. Nangyaring insidente habang naghahandang maghapunan ang 5 biktima sa kanilang kiosk nang bigla umano silang pinagmumura at pinagbabaril ng suspect. 2 ang kaagad na nasawi at isa ay hindi na umabot ng buhay sa ospital. Nasugatan naman ang 2. Tumakas ang suspect subalit nadakip siya ng mga personnel ng Pinukpok Municipal Police Station bago mag-alauna kahapon sa pinagtataguan nito sa Alangigan, Pinukpok, Kalinga. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Balitang Promdi! Maraming salamat, Romy Gonzalez. Samantala, DOJ po itinangging inaprubahan ang planong pagbalik sa Amerika ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. At Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa balik trabaho matapos makalaya. Death toll sa lumubog na barko sa Basilan pumalo na sa 64. 15 iba pa patuloy na hinahanap. At ito, 3 tauhan ng LTO Mimaropa sibak sa pwesto dahil sa pangungutong. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng programang Balitang Promdi sa ating oras 3:38 in the morning. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo
alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan para makabiyahe abroad. Ito po ang nilinaw ni Department of Justice Secretary Frederick Vida matapos sabihin ni Bunoan na inaprubahan umano ng DOJ ang plano niyang pagbalik sa Amerika para sa operasyon ng kanyang misis. Kasunod din ito ng paglalabas ng Manila Regional Trial Court ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Bunoan bilang isa sa mga opisyal ng gobyerno na nasasangkot sa flood control scandal. Paliwanag po ni Vida, hindi DOJ ang nagbibigay ng permiso para makabiyahe dahil ang korte ang nagdidesisyon patungkol dito. Balitang Prompty! Samantala, balik trabaho na si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa matapos makalabas sa Cebu City Jail noong nakaraang linggo. Ang kapatid ni Kerwin na si Vice Mayor Mariel Espinosa ang pansamantalang naupong alkalde nang maglabas ang Regional Trial Court ng arrest warrant laban sa kanya at 4 na iba pa dahil sa umano'y pagkakasangkot sa 2024 murder case sa Baybay City. Personal namang nagtungo sa tanggapan ni Mayor Kerwin ang asawa ng biktima para po linawin na hindi siya fully informed patungkol sa nilagdaan niyang complaint affidavit na nagdadawit sa alkalde. 1 taon na aniyang sarado ang kaso ng kanyang mister at muli lamang binuksan kamakailan, ngunit maging siya ay walang ideya sa kung sino ang pumatay sa kanyang asawa. Kwento nito, may mga pulis na nagtungo sa kanyang eatery at dinala siya sa Fiscal's Office para lumagda sa isang affidavit, ngunit dahil hirap na rin sa pagdinig ay hindi umano niya masyadong naintindihan ang pinaliwanag na nilalaman ng dokumento. Nakiusap naman sa Espinosa sa pamilya ng biktima na ilantad ang katotohanan, lalo't ni hindi nga niya personal na kilala ang biktima maging ang pamilya nito. Balitang Prompty! 15 minuto na lamang po bago mag-alas 4 ng umaga. Nakatakda namang magsagawa ng back-to-back public consultation sa Visayas at Mindanao ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms hinggil sa panukalang anti-political dynasty. Ayon po sa komite, kasado na ngayong araw, Feb 19, ang public consultation na gaganapin sa University of the Philippines, Cebu. Bukas naman, Feb 20, magkakaroon din ng konsultasyon kaugnay sa naturang panukala sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro City. Giit ni Committee Chair Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, target ng panel na maipasa ang anti-political dynasty bill sa ikatlo at huling pagbasa sa plenaryo bago mag-recess ang Kamara sa March 21 hanggang May 3. Balitang Prompty! Magandang suwestyon para sa Malacanang ang paglimita sa paggamit ng social media ng mga kabataan. Ngunit ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan pang pag-aralan ang pros at cons nito sa lipunan. Nabuksan ang naturang usapin sa isang press briefing makaraang iugnay ang teenage pregnancy pa sa pagkakababad ng mga kabataan sa social media. Giit ni Castro, bagaman maituturing itong contributing factor sa teenage pregnancy, mahalaga pa ring sumailalim muna sa masusing pag-aaral ang naturang polisiya para matiyak na ito'y balanse at makabubuti lalo na sa mga kabataan. Samantala, tiniyak naman ni Castro na nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang naturang pambansang issues sa pamamagitan ng mga sex education program at free access sa adolescent health services. Balitang Prompty!
Simula na ng Ramadan ngayong araw, Feb 19. Matatandang nausod ito makaraang hindi magpakita ang buwan sa isinagawang moon sighting nitong Martes ng gabi. Ayon po kay Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, naglabas na siya ng kautusan hinggil sa bagong work schedule ng mga Muslim official at employees sa buong panahon ng Ramadan. Mula po sa regular na oras na 8 a.m. to 5 p.m., iniurong ito sa 7:30 a.m. to 3:30 p.m. nang walang noon break para matiyak na tugma pa rin ito sa 40-hour work week na required sa ilalim ng civil service rules. Pagkatapos aniya ng Idil Fitir ay balik na sa regular na oras ng pagtatrabaho ang lahat ng opisyal at tauhang Muslim. Balitang Promvi! At sa kaugnay na balita, nagpahayag po ng pakikiisa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga kapatid na Muslim sa Pilipinas at buong mundo sa pagsalubong sa Ramadan. Ayon kay PBBM, kaisa siya ng Muslim community sa pagsisimula ng Ramadan ngayong araw, Feb 19. Giit ng Presidente, ito ay panahon para sa mga Muslim na buksan ang kanilang sarili sa presensya ni Allah sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng disiplina, compassion at pagpapakumbaba. Hiling aniya ni PBBM ang payapa at matiwasay na paggunita sa tinaguriang Holy Month ng mga Muslim. Ang Ramadan ay ginugunita ng mga Muslim sa buong mundo bilang isang buwan ng pag-aayuno, pagdadasal at pagdinilay-nilay. Balitang Promvi! At sa usapin naman po ng ikatlong trillion peso march, magtataas nga po ng full alert ang Philippine National Police sa Metro Manila sa Sabado, Feb 21 bilang paghahanda sa ikatlong trillion peso anti-corruption rally sa EDSA. Kasado na ang naturang pagkilos sa Feb 25 kasabay ng ika-40 anibersaryo ng deklarasyon ng People Power Revolution. Ayon po kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, isa sa ilalim nila ang hanay sa full alert status kahit walang nakikitang banta sa seguridad. Bukod aniya sa EDSA, babantayan din ng mga kapulisan ang ilang natukoy na area na maaaring pagdasusan din ng kilos protesta. Balitang Promvi! 3:49 na po ng umaga. Pinangangambahan naman na napalawig pa ang aberya sa supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Mindanao. Batay po sa paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines, naranasan ng power outage matapos magtamo ng pinsala ang major transmission line sa mga apektadong lugar. Ayon sa abiso ng NGCP, tinataya na naibalik o na-restore na ang kuryente kahapon ng alas 4. Ipinalabas ng ahensya ang advisory matapos maranasan ng problema sa bahagi ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato at ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sabi ng NGCP, natuklasan ang panibagong technical problems kaya hindi naibalik sa takdang oras ang power supply sa mga naapektuhan ng power outage. Balitang Promvi! Pinaiimbestigahan ng Department of Agriculture o DA ang umano'y irregularidad sa pagbili at pamamahagi ng farm inputs. Ito ay matapos makatanggap ng reklamo ang ahensya mula sa ilang grupo ng mga magsasaka kaugnay ng nasabing anomalya na kinasasangkutan umano ng ilang matataas na opisyal ng DA at kanilang mga political backer. Sumbong ng Federation of Free Farmers at Magsasaka Party List, kontrolado po ng ilang opisyal at kanilang mga kasabwat na politiko ang desisyon sa pondo at resulta ng mga bidding. Bunsod nito, inimbitahan ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga nasabing grupo ng mga magsasaka at iba pang organisasyon para tumulong sa pagtukoy ng nasabing katiwalian. Giit ng kalihim, hindi nito papayagan na masayang ang pondo ng taong bayan at sa katunayan ay nakapagsagawa na ang DA ng katulad na investigasyon noong nakaraang taon na nagresulta sa pagpataw ng mga kaukulang parusa. Balitang Promvi! Umarangkada na ang sanib persang pagpapadala ng Department of Finance at Bureau of Customs sa isa pang batch ng mga natenggang balikbayan box ng mga overseas Filipino worker.
Ito ang mga balikbayan box na inabandona ng mga mapagsamantalang freight forwarders na napili ng mga OFW para mag-deliver sana ng kanilang mga inihandang pasalubong, regalo o mga gamit para sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go at Commissioner Ariel Nepomuceno ang distribusyon ng mga balikbayan box na puro Luzon ang destinasyon. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, makikipag-ugnayan sila sa Department of Migrant Workers para masabihan ng mga OFW na pumili na ng tamang kumpanya na magdadala ng kanilang balikbayan boxes sa Pilipinas. Ito'y para hindi na maulit pa ang nangyaring pag-abandona sa kanilang mga padala. Kasabay ito ng pagtiyak ng Customs Commissioner na papanagutin ang mga naturang kumpanyang nagpabaya sa balikbayan boxes. Balitang Promdi. Naihatid na sa huling hantungan si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Nagkaroon muna ng funeral mass para kay De Venecia sa Heritage Memorial bago ito binigyan ng full military honors kabilang ang marching parade at 21 gun salute. Present sa libing ng dating House Speaker sina former President Gloria Macapagal Arroyo, Defense Secretary Gibo Chodoro, Manila 6th District Representative Benny Abante Jr., COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. at business tycoon na si Ramon Ang. Balitang Promdi. Samantala, na-recover po ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard kahapon Feb 18 ang dalawa pang bangkay sa nagpapatuloy na underwater operations kaugnay sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Dahil dito, umabot na po sa 64 o 64 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Batay po yan sa consolidated data mula sa PNP SOCO, CDRRMO at Coast Guard District Southwestern Mindanao. Samantala, nananatili naman po sa 293 ang bilang ng survivors sa trahedya, habang nasa 15 individual ang patuloy pang hinahanap. Balitang Promdi. Eto, dinismiss naman po sa pwesto ang 3 tauhan ng Land Transportation Office Mimaropa dahil sa umano'y pagkakasangkot sa extortion. Ayon sa LTO, kabilang sa mga nasibak sa pwesto ang isang job order personnel na napag-alamang tumatanggap ng iligal na bayad sa pamamagitan ng online wallet. Sabit din sa anomalya ang 2 regular na empleyado na nahuli namang nangingikil ng pera kapalit ng mas mabilis na transaksyon at tumatanggap ng suhol para sa plantilla positions at promotions. Kaugnay nito, kinansela na ang kontrata ng naturang JOP employee habang suspendido naman ng 70 araw ang 2 regular employees sa harap ng isinasagawang investigasyon. Babala po ni LTO Chief Marcus Lacanilao, mahaharap sa administrative at legal consequences ang sinumang LTO personnel na masasangkot sa anumang uri ng panloko o pang-aabuso sa pwesto. Balitang Promdi. At ito po, update po dun sa natagpuang bangkay na chop-chop. Naaresto na nga po ang isa sa mga suspects sa nakitang chop-chop na katawan ng lalaki sa loob ng drum sa Binondo, Maynila noong linggo. Ayon po kay Police Chief Colonel Joselito De Sesto, kasabwat ng main suspect na Chinese ang nahuling si alias Victor, isang interpreter. Napag-alaman na si Victor ang umupa ng van na ginamit para ikarga ang drum mula sa isang kondo sa Pasay para dalhin sa Maynila. Sa kuha ng CCTV, nakita ang banyaga na nagtutulak ng drum mula sa 15th floor ng kondo kasama ang isang security guard. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng mga investigador ang umano'y pagkakautang ng kinasasangkutan ng biktima na isang Chinese-looking kung ilarawan ng pulisya. Patuloy naman ang isinasagawang operasyon ng mga otoridad para sa ika-aresto ng at-large na suspect. Balitang Promdi. At siya na nga po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po yan sa programang Balitang Promdi. Pero bago yan, syempre batiin muna natin ang mga nakatutok sa DZRH, sa radyo, telebisyon, gayon din sa ating Facebook at YouTube Live. Unahin na natin. Ito mga nakatutok sa ating FB Live.
Batiin ko naman muna ang aking mumi at papa Irene at Tener Espiritu nakatutok mula dyan sa Bicol. At ito, pagbati rin sa always present. Good morning po, Cors Navarro Galindez. Nakatutok po sa DZRH from Barangay 177 North Caloocan City. Magandang umaga rin po kay Becky Villanueva Tezuka, lagi rin tong present. At pagbati rin po kay Nerio Aclaracion, nakatutok po from Guimaras. Good morning rin ho kay Celso Areglado Sasico, Nelson Malinaw, Tessie Pendon, Abdul Sayef, good morning po. Gayon din kay Ariel Limos at kay June Lianyo Royon. Good morning po. Pagbati rin po kay June Gardose Giganto at kay Bernie Barreto. Ayan, pabati naman po ako sa aking nanay Lorna Barreto, 2 a.m. pa lang nakatutok na sa DZRH, watching from Quezon. Wow, good morning po nanay Lorna Barreto, 2 a.m. so nakikinig pa muna siya ng music, ano? Good morning rin po kay Maria Morena Gichon Sobrepeña. Gayon din po kay Jomar Gillian Hayobo. Pagbati rin po sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Medyo mahirap lang i-pronounce sa mga username dito, ano. Pagbati po kay Efren Lorenzo. Gayon din po kay Roberto Arqueño. Good morning rin po kay June Olivaros, watching raw po sa Balitang Promdi from San Jose del Monte, Bulacan. At pagbati rin po kay Jimmy Punzalan Villa. Ganon rin po kay Ted Nevia at kay Antonio Tabat. Sa iba pong mga hindi natin nabati, babawi ho tayo bukas, ano ho? Anyway, 2 minuto na lamang po bago mag alas 4 ng umaga. Ingat-ingat ho sa maghapon. And happy Thursday. Muli sa ngalan po ni Kisa Sabson, ako ang inyong nakasama, Ara Espiritu. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programa Magandang Umaga Pilipinas kasama si Kong Angel Palmones. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo